Nararamdaman na ni Chantel na lumalamig na ang ihip ng hangin, unti-unti na ring binabalot ng dilim ang buong paligid dahil sa papalubog na araw sa kanluran. Kanina pa nagsiyalisan ang mga kaibigan at kapitbahay na nakiramay sa kanya. Ngunit si Chantel ay nandoon at nanatiling nakatitig pa rin sa puntod ng kanyang ina. Kanina lang nang ihatid nila sa huling hantungan ang kanyang ina, parang hindi makapaniwala si Chantel na tuluyan na nga siyang iniwan nito. 6 na araw na mula nang mamatay ang kanyang ina dahil sa cancer, mula pagkabata ay ito na ang lagi niyang kasama, ang kanyang ama ay hindi na niya nag-isnan pa. Ayon sa kanyang inang si Veronica ay naaksidente ito sa daan dahil sa pagmamaneho nito ng lasing. Maaga siyang naulila sa ama sa edad na 3 taon. Bagaman at solo siyang itinaguyod ng ina, ay masasabi niya na mapalad pa rin siya kahit papaano, dahil natutugunan nito ang mga pangunahing pangangailangan nila. Isang health worker ang kanyang ina sa kanilang bayan, ang propesyon nito ang tumustos sa kanyang pag-aaral hanggang sa siya ay magkolehiyo. 8 buwan na nga mula nang magtapos siya ng kursong nursing, at kung kailan matutulungan niya na ang kanyang ina sa gastusin ay saka naman ito nawala. Hindi niya mapigilan ang paglandas muli ng mga luha sa kanyang pisngi. Muli ay naalala niya ang mga pinagdaanan ng kanyang ina nitong nakalipas na mga buwan. Dumidilim na, hihatayo ng umuwi, anang tinig sa kanyang likuran. Marahan ang ginawang paglingon ni Chantel, she saw Don Emilio Tesoro, ang matandang Don na kinamulatan niya na mula pagkabata. Hindi niya inaasahan na makikita pa ito doon. Inaakala niya na siya na lamang ang tao sa sementeryong iyon, pero hayon at nakatayo ang Don. Ilang di pa mula sa kanya na sa worry ay talagang inaantay siya. Don Emilio, iyon ang tawag ng kanyang ina dito kaya iyon ang nakasanayan niyang itawag dito, kahit pa nagpupumilit itong tawagin niya na tito. Hindi niyo ho ako kailangang hintayin, magalang niyang wika dito. Gusto kong ihatid ka pa uwi, obligasyon kong masiguro na. Wala ho kayong obligasyon sa akin, putol niya sa sasabihin pa nito. Mula pa noon ay lagi na itong dumarating sa kanila, may daladalang kung ano-ano, groceries, prutas o kahit laruan noong bata pa siya. Minsan ay naabutan niya itong nag-aabot ng pera sa kanyang ina noong elementarya pa lang siya, na mariing tinanggihan ni Veronica. Narinig niyang sinabi ng ina na hindi nila kailangan ng salapi nito, pero patuloy pa rin ito sa pag-abot ng tulong sa kanilang mag-ina, na sa kalaunan ay hinahayaan na lamang ng kanyang ina. Wala ring saysay kung tanggihan nila ang mga inaabot nito dahil iginigiit iyon ng Don. Hindi ko ho maintindihan kung bakit inoobliga ninyo ang inyong sarili sa aming mag-ina, magalang niyang turan dito. Napabuntong hininga ito bago nilingon ang puntod ng kanyang ina. Nasilip niya na dumaan panandali ang lungkot sa mga mata nito bago nagsalita. Sabihin na lang natin na gusto kong makabawi sa isang tao na labis kong nasaktan. Hindi ko maintindihan, wala na ang mama mo, ano ang plano mo ngayon? Chantel, pag-iiba nito ng usapan at hindi pinansin ang sinabi niya, ibinaling niya muli ang paningin sa puntod ng ina. Nang hindi siya sumagot ay nagpatuloy ang Don, you can work in my company if you want, you are a nursing graduate and since na mga gamot ang produkto namin. Bakit niyo po ito ginagawa? I told you my reason. Para makabawi sa taong nasaktan, si nanay ho ba? Lakas loob niyang tanong dito. Tinitigan siya ng Don, don't you know that sometimes I wish that you are my own daughter, pero hindi yun maaring mangyari, but I hope someday you will get a chance to meet my son and who knows, nagkibit balikat ito at hindi na itinuloy ang sasabihin, kung hindi mo gustong ihatid kita, hiha, ay sige, pero umuwi ka na rin at padilim na. Tuluyan nang tumalikod ang Don at naglakad patungo sa sasakyan nito. Ilang minuto pa ang inilagi ni Chantel sa sementeryo bago umuwi. Pagka-uwi mula sa sementeryo ay kinausap niya si Tia Rosario, pinsan ito ng kanyang ina na dahil sa pamamasukan bilang katulong ay hindi na nakapag-asawa. Balak mong tanggapin ang alok ni Mr. Tesoro. Tanong nito nang mabanggit niya ang alok na trabaho sa kanya ng Don. Nakaringgan niya ng pag-aatubili ang tinig nito. Napatanaw si Chantel sa labas ng bintana. Balot na ng dilim ang buong paligid. Kasing dilim ng buhay niya ngayong wala na ang ina. Hindi ko po alam, Tia. Mula noon ay lagi nang andyan si Don Emilio para tulungan kami. At hindi ko po maintindihan kung bakit niya ito ginagawa. Naupo si Tia Rosario sa silyang nara na nasa sala nila. Ayon sa kanyang ina ay karamihan ng gamit na nasa bahay nila ay mula pa sa mga magulang nito. Naipundar umano ng lolo at lola niya dahil sa pagtatrabaho ng mga ito. Hindi ko alam kung tamang sabihin ko ito sa iyo, Chantel. Napalingon siya sa tiyahin na nag-aalangan sa sasabihin sa kanya, pero mula ng 2nd taon mo sa kolehiyo hanggang sa makapagtapos ka, ay si Don Emilio na ang nagtustos ng pag-aaral mo.
Nagugulumihanang napatitig siya sa tiyahin, hindi ko po maintindihan, bakit niya ginawa yon. Nasa 2nd taon ka pa lang sa kolehiyo nang madiskubre namin ang sakit ng iyong ina, Chantel. At nasa stage 2 na ito. Hindi niya kakayanin na gastusan ang pagpapagamot niya. Doon na nag-alok si Don Emilio na pag-aralin ka. Bakit po hindi niyo sinabi sa akin, maiintindihan ko naman kung kailangan kong tumigil, naluluha na niyang sambit. Alam mong hindi papayag si Veronica na huminto ka. Matagal niyo nang alam ang tungkol sa sakit ni nanay pero hindi niyo sinabi sa akin, wika niya na may hinanakit. Ayaw ni Veronica na mag-alala ka, hiha, ayaw mag-alala, tiya, normal lang na mag-alala ako, giit niya dito. Maya-maya ay idinagdag niya, sino po ba si Don Emilio, Tia Rosario, bakit ganoon na lang kung tulungan niya kami? Hindi sumagot ang tiyahin niya bagkus ay tumayo ito at pumasok sa sariling silid. Inaakala ni Chantel na hindi na nito sasagutin ang mga katanungan niya, ngunit maya-maya ay lumabas ito ng silid na tangan-tangan ang isang maliit na kwaderno. Narito ang gusto mong malaman tungkol sa nakaraan ng iyong ina, siguro ay masasagot niyan ang mga tanong mo. Nakatayo sa kabilang panig ng kalsada si Chantel at nakatanaw sa katapat na kumpanya, ang Tesoro Manufacturing Corporation. Eksaktong 2 linggo mula nang huli niyang nakausap si Don Emilio, mula ng libing ng kanyang ina ay hindi na muli ito nadalaw sa kanila, and now, there she was, standing outside of the big company that the Don owns. Ipinasya niyang puntahan ito sa pag-aaring kumpanya nang malaman niya ang totoo mula kay Tia Rosario, gusto niya itong personal na pasalamatan sa lahat-lahat ng tulong nito, mula sa pagpapaaral sa kanya hanggang sa pagtulong nito sa pagpapagamot ng nanay niya. Maya-maya ay nakipagsabayan na siya sa mga taong tumitawid, tinuntun niya ang daan patungo sa reception area ng kumpanya pagkatapos niyang dumaan sa mga guard. Tumikim muna siya bago magsalita, "Good morning, miss." Tumuwid mula sa pagkakayuko ang receptionist mula sa binabasang mga papel. "Yes, ma'am, what can I do for you?" she said in a friendly tone. Is Mr. Tesoro here? Yung panganay na Tesoro ba ang tinutukoy mo, ma'am?" Napakunot noo siya sa tanong ng receptionist eldest. "Yes," sagot niya, "siguro nga ay si Don Emilio. Kasalukuyan pong nasa importanteng meeting si sir. Do you have an appointment with him, ma'am?" "Wala but I am sure nakakausapin ako ni Don Emilio," pakisabi si Chantel, wika niya. Si Sir Emilio, nagtataka nitong tanong, nagkatinginan pa ito ng katabing babae na kasamahang receptionist. "Yes, miss, siya ang hanap ko. Hindi mo ba alam, ma'am, wala na po si Sir Emilio." What do you mean? Umalis ba siya, out of the country, may? Panghihinayang niyang tanong, kung napaaga lang ang punta niya ay malamang na naabutan niya pa ito, bakit nga ba naghintay pa siya ng ilang araw bago ito kausapin? "Wala na po si Sir Emilio," singit ng isa pang receptionist, na aksidente siya 2 linggo ang nakalipas, dead on the spot. Shock was understatement sa narinig niya, daig niya pa ang nasabugan ng bomba, wala na si Don Emilio, ang taong malaki ang naitulong sa kanilang mag-ina. Naririnig niya pang nagsasalita ang babae ngunit hindi yun masyadong marehistro sa utak niya. She said the exact date when Don meets an accident, exactly the date when they last met mula sa burol ng kanyang ina. Isiping hindi masyadong maganda ang tapos ng kanilang usapan, hindi niya man lang ito napasalamatan ng personal. Dala ng pagkabigla na isiping magkasunod itong nawala ng kanyang ina, hindi napigilan ni Chantel ang pagpakawala ng luha sa kanyang mga mata. "Ayos ka lang ba miss?" Hindi niya ito sinagot at naglakad na palabas, pero bago pa man niya marating ang back-ana ng kumpanya ay tuluyang napahagulhol ng iyak si Chantel of what people might say ay pinakawalan niya ang mga luha. Life is so unfair, bakit nawawala ang mga taong nagmamalasakit sa kanya? Paano niya pa itatama ang maling akala ni Don Emilio tungkol sa nakaraan ngayong wala na ito? "I cannot believe na magagawa ito ni Papa, Kuya Hector." Hinagpis ng bunso niyang kapatid na si Loren, umuwi ito ng bansa mula sa Spain, kung saan ito nag-aaral nang mamatay ang kanilang ama 2 weeks ago. Hindi niya ito sinagot at nagbuntong hininga na lamang. Tinitigan niya ang kanilang ina na nakaupo sa pang-isahang sofa na marahang pinupunasan ang mga luha, batid niyang labis nitong dinamdam ang nangyari kanina sa kumpanya. Bagaman kalmado pa ring pinakikiharapan ni Dolores ang mga taong nang-uusisa, kanina nga ay nasa importante siyang meeting nang magkaroon ng komosyon sa ibaba ng Tesoro Company. Ayon sa kanilang receptionist ay may dalagang naghahanap sa kanilang ama, na base sa reaksyon nito ay wala itong ideya na wala na ang kanilang ama. Their father died in a car accident,
Nakabanggaan nito ang isang 10-wheeler truck na ayon sa investigasyon ay nawalan ng kontrol, dead on the spot ang kanilang ama. Walang ibang pagkakakilanlan ang babae na maliban sa naibigay nitong pangalan sa receptionist, Chantel. Naging laman ng usapan ang nangyari kanina ng kanilang mga empleyado. The lady almost fainted while crying when she learned what happened to their father. Nabuti na lang ay malapit ito sa may security guard kaya ito nadaluhan agad. Unfortunately ay wala na ang nasabing babae nang bumaba siya pagkatapos ng meeting. Everyone made speculations of about what happened, that the lady was his father's mistress. Kung bakit iyon ang naging usap-usapan, dahil hindi pa natatagalan mula nang magtalo ang mga magulang nila sa loob mismo ng solar ng kumpanya na nasaksihan ng ilang empleyado. Matagal nang naghihinala si Dolores na may babae si Emilio kung ang pagbabasehan ay ang madalas nitong pag-alis na hindi pinapaalam kung saan tatango. Idagdag pa na nalaman ni Dolores ang paggasta ng asawa ng halaga na hindi ipinapaalam sa kanila kung para saan, at iyon ang pinagsimula ng away ng mga ito ilang araw bago nawala ang ama. At kanina nga, dahil sa nangyari ay nakumpirma lang ang pagtataksil ng kanilang ama. The appearance of that woman confirmed the idea that their father was cheating, kung ang pagbabasehan ay ang reaksyon nito sa pagkamatay ni Emilio Tesoro. Naikuyam ni Hector ang mga kamay sa naisip, hindi niya lubos na maisip na magagawa ito ng ama. Dumating ang araw ng pagbabasa ng last will and testament ni Emilio Tesoro. Nasa loob na ng study room ang kanilang abogado na si Attorney Francis Escobio. Tahimik ding nakaupo ang kanilang inang si Dolores, gayon din silang tatlong magkakapatid. Magsisimula na ba tayo, attorney? Naiinip niyang tanong nang mapansing hindi pa nag-uumpisa ang abogado. Tumingin ito sa wristwatch nito bago siya tinugon. We are still waiting for someone. Actually, last week pa naipadala ang sulat sa kanya, inviting her para dito. Naiangat niya ang likod mula sa pagkakasandal sa upuan, kunot noong tinitigan ang kausap. What do you mean? May isa pang kasama sa last will ng papa ninyo, and you know that she should be here as I read the documents. She is part of the will, Hector, though, hindi ako nakatanggap ng sagot sa sulat na ipinadala ko. I am sure na alam niya na ang tungkol doon. I have talked to her aunt already. I do not understand. Sino, attorney? He asked impatiently. A certain Chantel Ilustre. Narinig niya ang pagsinghap ng ina, kahit ang mga kapatid niyang sina Loren at Ronnie ay nabigla sa pangalan na binanggit ng abogado. May pinamana sa kanya ang papaputol ni Ronnie. Narinig niyang bumitaw ito ng foul oath. Hindi ba pwedeng basahin mo na lang nang wala siya? She is not part of the family, galit niyang sabi. I am afraid no, Hector, isa yun sa mga probisyon ni Mr. Tesoro. Besides, hindi ko mababasa ang last will nang wala ang mga involved dito, you know that. Is there any way to question the will, attorney? Singit ni Dolores sa usapan sa unang pagkakataon simula pa kanina. Hindi tinatabla ng tubig, Mrs. Tesoro, napaismed si Loren, pero attorney, the thought that that woman was not a relative ay pwede nang questionin, hindi ba? Alam ninyo na tanging ang 50% ng estate or ari-arian lang ang automatic na mapupunta sa inyo as immediate family, no one can? Tanong na galing sayo. Ngunit ang iyong ama ay maaaring maglapat ng ilang kondisyon sa natitirang 50%, and he had the right to choose kung kanino niya yun gustong ibigay. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ronnie. Ang perang inilaan niya para kay Miss Ilustre ay galing sa natitirang porsyento ng kanyang ari-arian, and the remaining, paghahati-hatian niyo pa rin, but with the condition na makukuha niyo lang iyon. Kung matatanggap ni Miss Ilustre ang para sa kanya, paliwanag pa ng abogado. You mean na nakasalalay ang iba naming makukuha sa babaeng yon, Hector snap. Sa tatay mo yang probisyon, iyan ay kalokohan, napatayo niyang sambit. Natutap ni Dolores ang bibig upang pigilan ang nagbabadyang pagiyak. They waited more than an hour pero walang Chantel Ilustre na dumating. The lawyer does not have a choice kundi ang magpaalam na, and will try again to set a schedule sa pagbabasa ng will. He needs to contact Miss Ilustre and invite her again. Ngunit lumipas ang 2 linggo ay wala pa silang naging balita tungkol sa dalaga. Anumang dahilan kung bakit hindi ito tumutugon sa bawat tawag o sulat ng abogado ay hindi alam ni Hector. That was the day that their mom started to be different. Lagi na itong nag-iisa at nakatanaw sa malayo. Hindi nito natanggap na nagawang magtaksil ng asawa. Those were the times na naging mahirap para sa kanila. Their mother suffered depression na kalaunan ay tuluyang nanghina ang katawan. At paglipas nga ng 3 buwan mula nang mamatay ang kanilang ama, ay namaalam na rin ang kanilang ina. Hector blamed that woman for everything that happened, at dahil doon ay gagawin niya ang lahat, huwag lang nito makuha ang mana.
kapalit man noon ay ang hindi makuha ang natitirang ari-arian ng ama. "You wouldn't do anything, would you?" tanong ni Ronnie sa kanya, kasalukuyan silang nasa loob ng kanyang opisina. Hindi sumagot si Hector, dinala niya ang hawak na kopete ng alak sa bibig at sumimsim doon, nakatanaw siya sa labas ng salaming bintana ng opisina niya, mula roon ay natatanaw niya ang kalsada sa ibaba. Nagpapaligsahan ang mga sasakyan sa kalsada sa Perut Par ito, ngunit wala doon ang isip niya kundi nasa tanong ng kapatid. "It's been 4 months since our father died, at hanggang ngayon ay hindi pa rin nagagawa ng paraan na mas alin sa atin ang ilang ari-arian ng papa. For heaven's sake, Hector, ano ba ang plano mo?" dugtong pa ng kapatid. "Will you spare me your fuss, Ronnie?" marahas niyang harap dito. "Come on, Hector, why don't you just give her what our father wanted?" "And then what?" he snapped. "Baka nakakalimutan mo ang idinulot sa atin ng babaeng yon." "Who knows, Hector, baka mali tayo ng iniisip sa kanya," wika nito bago tuluyang lumabas ng opisina niya. Nahahapong napaupo si Hector sa high-back swivel chair niya, inilapag niya ang kopete sa mesa at isinandal ang katawan sa upuan, tumingala siya at tumitig sa kisame. 4 na buwan lamang ang lumipas, ngunit magkasunod lamang nawala ang kanilang mga magulang. Hindi niya namalayan ang pagkuyom ng kanyang mga kamao. He has no one to blame but the woman that caused his mother's suffering.